Nasa day 16 na po tayo ng impeachment ni Vice President Sara Duterte at ang estimate nga daw po ay nasa 400 million na po ang ginagastos para sa paglilitis ng impeachment. Ang tanong, magkano ba ang inahabol nila dito sa confidential ni Vice President Sara Duterte? Nasa around 600 million po ang hinahabol po ng mga tukmol na Duterte haters. Samantalang dito, gumagastos po ng wala namang katuturan ang ating bayan kasi ito pera ng taong bayan po ang ginagastos dito sa impeachment na to. Pero ano ba ang napapala ngayon ng sambayan ng Pilipino? Meron na bang napatunayan? Meron na bang magsasabing mabigat na po yung mga testigong ibinibida po ng mga prosekusyon? Kasi kung titingnan natin, parang wala pa rin namang nangyayari. Parang nakikipagkwentuhan lang po itong prosekusyon kung ano yung nangyaring transaction. So wala pa namang nasasabing may maling transaction na ginawa itong si Vice President Sara Duterte. At the same time, ito daw po yung kauna-unahang may nangyaring isang hostile witness ang ipinresenta nga po ng prosekusyon. So ito, panoorin po natin itong video to kung saan nga ipapaliwanag po kung ano po yung nangyari na dito sa day 16 po ng impeachment at yung nangyaring hostile witness na ipinresenta nga po ng prosekusyon. So ito, panoorin po natin. Pero syempre, bago ang lahat, kung di ka pa nakasubscribe o nakafollow sa Makapili TV, baka naman pwede pakipindot po muna yung subscribe and or follow button. At the same time, palike and share na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan. Kaya, pindot na. So ito, panoorin po natin. For the first time sa kasaysayan itong impeachment proceedings na ito, may inupo silang testigo na isang hostile witness. Bakit? So, by the way, si Attorney Mike Operario po yung magpapaliwanag po sa atin dito nga sa nangyaring pagpipresenta nga ng hostile witness ng prosecution. So, first time daw po itong nangyari, kaya mas maganda po galing sa isang abogado para po mas maintindihan po natin ano ba yung nangyari ngayon dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Bakit hostile witness? Ang hostile witness po ay isang testigo na sa pananaw na nagpipresenta ng ebidensya kagaya po ngayon yung prosecution. Ang testigo nito ay kakatig doon sa inaakusahan. At ito pong si Ms. Acosta ay disbursing officer po ng Office of the Vice President. So therefore, sa kanilang pananaw, kakampi siya sa Vice President. At dahil pinayagan naman po ng presiding officer na ideklara itong testigo nito na hostile witness, pwede po magtanong ang prosecution ng mga leading questions. Ito po yung mga tanong na answerable by yes or no. Kasi kung ikaw po ang nagpipresenta ng testigo, bawal po normally ang leading questions. Ang exception dyan ay kung ang tinatanong mo ay naideklarang hostile witness. And that's what they did. Kaya kanina mapupunan nyo maraming mga tanong na answerable by yes or no. Pero ang kapansin-pansin dito mula umaga hanggang hapon ay yung napakabagal na proseso ng pagtatanong ng prosecution dito sa testigo na ito. Yung style again ni Attorney Ligutan na halos hinihimay-himay yung bawat isang salita. Ang tatagal ng mga poses niya. Ginang testigo, ikaw ba ay... Bago matapos yung tanong, nakakalimutan na yung unang sinasabi. Kaya hindi ko masisi itong testigo na panay tanong siya, ano na nga po yung tanong ninyo? Ano? At yung pa nga, ang isa pang nakapagpatagal nito, yung from Tagalog, translate sa Bisaya, English to Tagalog ulit. Lalong tumagal yung proseso. Mukhang naniniwala na ako dito sa obserbasyon ni Attorney Sal Panelo. Itong si Attorney Ligutan seems to be enjoying camera time at minamaximize niya yung kanyang exposure. Kaya sa sobrang So, yan yung sinasabi nga natin na kinakapitalize po ng prosecution yung binibigay na exposure or ng parang di ba yung good or bad publicity still publicity. Kasi doon kay Attorney Ligutan, may sarili siyang pang doon kumbaga meron siyang sariling tawag dito may nakukuha siyang doon sa kinukuha pinapaliwanag ni Attorney Operario yung kinukuha niyang pinatatagal niya yung kanyang exposure siyempre para sa kanyang law firm na kinakaaniban para at least di ba makilala siya, makilala yung kanilang law firm. So meron siyang sariling intention. At the same time,
nakikinabang din po yung ibang nasa prosecution na utak komunista. Siyempre, ang habol nila rito, propaganda. So, the more na mas mahaba yung magiging impeachment, mas marami silang pwedeng ilabas na propaganda para siraan si Vice President Sara Duterte. Etong impeachment na to, baliwala na po sa prosecution to. Hindi na po importante sa kanila kung ano yung magiging verdict. Kasi alam naman natin, pagdating sa dulo po, hindi nila makukuha yung 16 na boto para nga ma-convict itong si Vice President Sara Duterte. Kaya ngayon pa lang, ang ginagawa nila, pipilitin lang pahabain yung impeachment para mahaba rin yung propagandang ibibigay nila. Kaya nga napaka-importante rito, yung gagawin ni Chis Escudero na pagbawalan yung prosecution na maglalabas ng kung ano-anong mga statement after na impeachment. Kaya pansinin nyo, right after na impeachment, meron kagad press con yung prosecution. Kasi parang minamaniobra na kagad nila yung nangyaring impeachment, pinalalabas nila na sila yung nakakuha ng puntos, nasiraan nila si Vice President Sara Duterte. Nasa ganung aspeto sila. Pero yung talagang kung titingnan mo yung merit ng kaso, wala pa na ipipresentang maganda itong prosecution. Kahit nga si Matibag na NBA director natibag sa impeachment Ito pa kayang mga pinagagawa nila may isa pa nga silang witness na pinauwi ni Chis Escudero kasi nga hindi naman siya kailangan sa impeachment trial, pero bakit inilis ng witness na impeachment? Kasi nga meron silang naratibo na kailangan masiraan si Vice President Sara Duterte. So hindi na importante kung ano yung mangyayari sa impeachment, basta importante propaganda. Sa sobrang haba ng proseso ng pagtatanong, bago nagtapos, iyon lang pala ang pupuntahan nito. Ang itatanong lang pala talaga dito ay kung karapat-dapat ba na yung pera na nai-release kay Ms. La Chica bilang disbursing officer ay ibigay niya sa disbursing officer ay ibigay kay La Chica na security officer ng Office of the Vice President. Yun lang pala ang dulo nito. Napakahaba bumaghapon. Doon lang pala tayo pupunta. Meron bang basihan? At ang punto dito ng prosecution, wala doon sa memorandum circular na pwede niyang iabot yung ng disbursing officer dito kay Colonel La Chica, yung pera. Pero I would imagine that the defense, pagdating sa cross-examination, will hit this. Titirahin nila ito sapagkat although wala ngang particular provision dyan na nakasaad na iyan ay po pwedeng ibigay doon kay Colonel La Chica, wala rin namang specific na prohibition. I think doon sa pagtatanong at paglilinaw ni Chis Escudero, naging malinaw yung intensyon ng prosecution, pero naging malinaw din ang magiging setup ng depensa dito. That the disbursing officer ay ibinigay niya ang pera kay La Chica kasi ito ang paniniwala niyang tamang proseso na ang nakakaalam ng kung sino-sino yung mga dapat pagbigyan ng mga pera at yung naging takbo at nature ng confidential operations ay si La Chica ang nakakaalam kasi siya. Kaya nga 'di ba nung last hearing na taga-COA yung witness, doon pinagtatalunan nila ni Chis Escudero na paano ba, kumbaga, lahat ng aksyon na ginawa ng Vice President ng OVP or VP Sara sa dalawang department, lahat ng kanilang mga isinabmit na liquidation subject for kumbaga pagpasa nila, although binigyan ng notice yun or ng AOM ng ganyan, di ba? Hindi naman nangangahulugan yun na tama na kagad yung auditor. So kung hindi magustuhan ng auditor yung naging findings o yung mga sinabit na liquidation nila ni VP Sara, so pwede, lahat yan appealable. So yung kini-question dito ni Attorney Ligutan kay dun sa SDO ni VP Sara, kung sakali, dahil nga ibinigay nga daw niya yung pera doon kay Colonel La Chica, dahil sa kanyang pananaw, sabi nga ni Atty. Operario,
wala namang malinaw na provision doon sa joint circular kung paano iaabot yung pera. So, yan ay magiging iko-contest pa nila yan sa mas mataas doon sa COA auditor. So, wala pa rin final na rito na decision kung tama o mali yung ginawa ng Special Disbursement Officer ni BP Sara. So, wala pa rin napuntahan nitong impeachment. Talagang propaganda lang ang habol dito ng prosecution. So, paki-comment down below po kung sa palagay po ninyo itong impeachment ito paninira na lang po ang ginagawa kay BP Sara against doon sa talagang meron nakita silang maling ginawa si BP Sara. So, paki-comment down below po. So, hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.